Good day mga ka-sports natin dyan. VVL All Filipino Conference 2026, 10 team na naglalaban-laban at nag-aagawan nga para makauna sa pwesto at makapasok sila para sa quarterfinals at hindi nga sila malagay sa alanganin. Alam nyo ba na ang dalawang team dito ay maagang magpapaalam? Ngayon, sino-sino ba ang mga team dito na delikado na matanggal at sino dito ang team na safe na sa tingin nyo? Ang inyo bang hinahangaan na volleyball player na team ang sila ang papasok sa 8 natin mababanggit at sino ba ang nanganganib na maalis agad? Magugulat kayo sapagkat ang ibang team dito na dating malakas ay nanganganib nga sila na hindi makaabante para sa next round. Sino-sino ba ang ating tinutukoy? Well, para malaman nyo ang buong detalye at kikilatisin natin kung sino ang top 8 na sure na pasok na nga sa banga para sa next round. Panoorin ninyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Grabe talaga ang agawan sa pwesto. Nag-uunahan nga sila at meron pang bali-balita na meron mga sagip kapamilya na nagaganap. Well, ito ay opinion naman ng ibang mga netizen na sinasabi nga nila na baka meron daw sagip kapamilya na magaganap. Pero ang pinipinpoint talaga natin dito at pag-uusapan natin, batay nga sa kanilang naging standing at kung sino talaga ang tunay na angat na makakapasok nga sa nabanggit nating next round na magaganap. Well, ang iba talagang team dito ay delikadong maaga-aga nga silang mamamaalam na. Tinutukoy natin dito ang 8 na pasok nga para sa next round. Magugulat talaga kayo kung sino ang makakapasok at sino ang malalaglag. Well, eto na nga sila. Wag na natin patagalin. Para nga sa mga fans dyan ng Choco Mucho, huminga na kayo. 100% na pasok nga para sa next round ang Choco Mucho. Madalas ngang mabash ngayon ang Choco Mucho sapagkat meron na nga silang Eyal Laure at meron pa silang Sisi Rondina. Subalit medyo nasa kalagitnaan nga sila ng standing kung saan rank number 7 nga sila, pero alam nyo na aangat pa ang Choco Mucho sa kanilang standing para sa next round. Ay talagang alam natin na hindi ito magpapaiwan. Pasok na pasok sa banga dito ang Choco Mucho team. Kaya para sa mga fans dyan ng Choco Mucho, happy lang kayo dyan dahil talagang hindi ito papayagan ni Sisi Rondina at ni Eyal Laure na sila nga ay malaglag para sa next round. At kitang-kita naman natin na inilalaban na ngayon ni Eyal Laure at ni Sisi Rondina matapos nga ng sunod-sunod nilang pagkatalo. Ngayon naman ay sunod-sunod na ang kanilang pagkapanalo. At ang team nga ni Boss D ay talagang mamamayagpag pa rin para nga sa next round. Kaya relax lang kayo dyan ha mga ka-sports. Hindi malalaglag ang Choco Mucho. Wala sa kabukabularyo ng Choco Mucho na magpalaglag ngayon dahil kasi simula pa lang nga ng prelims, alam natin na hindi sila papayag, na hindi sila makaabante para sa next round. Kaya 100% ay sure na ako dyan na ang team nga ni Boss Dina Wong ay pasok sa banga. At syempre, Farm Fresh Foxes, hindi pa rin sila magpapadaig. Sa totoo lang, medyo nasa ika-6 na pwesto sila ngayon, pero hindi sila malalagay nga sa pinakalaylayan dahil naniniwala ako na kayang-kaya tundalhin nila Riri Meneses, Trisha Tubu at ni Ces Molina. Malakas ang team ng Farm Fresh. Meron pa nga silang Aragalang. At syempre, ang ibang mga netizen ay ang Farm Fresh sinasabihan nila na malalaglag, pero sa tingin ko hindi ito malalaglag para sa next round. Gagawa dito ng paraan sila Aragalang. Medyo nag-a-adjust pa rin ngayon ang team ng Farm Fresh sapagkat nga maraming mga na-recruit silang bago, pero malalakas yan. Sila Molina, sila Julina de la Cruz at sila Riri Meneses. Sobrang
talagang astig rin ng mga players na ito, lalo na nga si Trisha Tubo na nagdadala rin ng team ng Farm Fresh. Kaya sa mga fans dyan ng Farm Fresh Foxes huwag rin kayong kabahan dyan dahil magkikita-kita pa rin kayo para sa quarterfinals at sa next round, at never nga silang malalaglag. Hindi talaga papayag dyan si Trisha Tubo. Kitang-kita naman natin na inilalaban nila ito ng husto. Bagamat malalakas pa ang team na kanilang makakasagupaan para sa mga susunod na game, sa tingin ko ay papalag dito ang Farm Fresh. Lalo't puro naman mga veterana na ang mga narito nga rin sa Farm Fresh at malalakas rin. Lalo na nga si Ces Molina na talagang nakapag-adjust na, at si Riri Meneses, plus dagdagan pa ninyo dyan na malalakas rin ang kanilang mga setter at matatangkad pa. Pero kinakailangan talaga nila ng chemistry sapagkat si Aragalang nga dito ay hindi masyado nila nabibigyan nga ng playtime. Kinakailangan talaga na ibabad nila ang nag-iisang Aragalang, at sure ako may pag-asa silang manalo dahil si Aragalang ay veterana na yan. At pagdating naman sa team ng Solar Spikers, ang team ni Bella Bilen, ang Capital One, ay umaariba nga ngayon sa standing. Nasa ika-5 pwesto sila. Well, hindi na ito malalaglag at hindi sila magpapaalang ng maaga, lalo't narito nga si Bella Bilen at kayang-kaya dalhin ang kanyang team. Kinakailangan nga lang ni Bella Bilen ng katulong na 2 player or kahit isang player na talagang mag-double digits, at mukhang nangyayari na nga ito. Kita naman natin ng last game ay hindi si Bella Bilen ang player of the game. So ibig sabihin, umaangat na nga ang ibang players ng Solar Spikers, at malaki ang pag-asa nga nila para makapasok nga sila or makaabante para sa next round. Pero naniniwala talaga ako na hindi sila malalaglag pa sa kasalukuyan, dahil kitang-kita naman natin na talagang itong si Bella Bilen ay patuloy nga siyang namamayagpag pagdating sa team ng Capital One. Malaki talaga ang kanyang naitutulong. Siya ang pag-asa ng Solar Spikers. At hindi rin malalaglag ang Next Led Chameleons. 100% pasok na pasok pa rin sa banga ang nasabi nating team ni Chang Abby Maranyo. Bagamat medyo inalat nga sila ng ilan games, pero 100% hindi nga sila malalaglag para sa pinakamababang standing. Pasok na pasok nga ang Next Led Chameleons para sa quarterfinals. Ibig sabihin ay meron pa talaga silang tsansa na makabawi. Sa katunayan, malakas talaga ang Next Led Chameleons. Meron nga silang Brock Van Sickle at puro mga veterana rin ang mga players dito. Tulad nga ng sabi ko noon sa aking mga naunang vlog, ang mga players ng Next Led Chameleons halos ay karamihan ay galing nga sa Petrogas Angels Champions Team ang Angels, kaya alam ko kayang-kaya nilang dalhin ang team ng Next Led Chameleons na madalas nasasanay tayo na nasa laylayan nga ang Next Led. At pagdating naman sa ating Creamline Cool Smashers, eto na nga, umaariba na ang CCS, nasa ika-3 pwesto na. Actually, tayo nga sila ng PLDT na nasa ika-2 pwesto. So, ibig sabihin, safe na safe nga ang Creamline Cool Smashers. At sure naman talaga tayo, ini-expect naman natin yan na talagang aangat at aangat ng husto ang standing ng Creamline Cool Smashers. Matapos ngang matalo sila ng PLDT, wala ng team na umulit pa na makatalo sa CCS. Kitang-kita naman natin na buhay na ngayon ang mga players ng Creamline Cool Smashers. Lahat ng mga players dito halos ay talagang nagkakaroon ng double digits at tumatrabaho talaga ng husto. Lalo na si MB Fons, maging si Tots Carlos ay bumalik na rin ang kanyang angkin kagalingan. Lalo't may suporta pa nga sila dito ng ating Gemma Galanza. Kitang-kita naman natin na okay na nga ngayon ang chemistry ng CCS. Nung una kasi ay natalo sila ng PLDT, samut-sari talaga ang naging mga pambabash sa kanila. Pero ngayon, natameme na nga ang mga kritiko ng Creamline Cool Smashers dahil sunod-sunod na ang panalo ng Creamline. At 100% naman talaga pasok na pasok sila para sa next round at hindi mangyayari na babagsak ang standing ng CCS. Yes mga ka-sports, tiwalang-tiwala talaga tayo sa Creamline na kayang-kaya nga nila na umangat pa ng husto at baka maging number 1 pa
sila. At syempre, pagdating naman sa PLDT, wala naman tayo ditong dapat pang pag-usapan pa. Malakas ang PLDT dahil meron nga silang Sabana Davison at patuloy na namamayagpag nga ang PLDT at nakikipagbardagulan sa PVL All Filipino Conference. Isa talaga sila sa mga pinakamalakas na kalaban nga ng Next Slide Chameleons at ng Creamline Cool Smashers at ng Signal Super Spikers. At alam naman natin na hindi rin malalaglag ang PLDT dahil nga nasa ikalawang pwesto nga sila ngayon, tayo nga sila ng Creamline Cool Smashers at dahil kay Sabi Davison at Kim Kiana D na talagang patuloy rin na mamayagpag pagdating nga sa kanilang team, ay hindi nga rin sila papayag na malaglag sila para sa mababang pwesto. At hindi yan mangyayari dahil super lakas talaga ng PLDT sa kasalukuyan. Lalo't ang PLDT ay marami pa nga silang mga reserba sa bench na super lalakas rin. Nakakatakot talaga ang PLDT sa totoo lang. Mabangis to dahil lalo na pag nag-init nga si Sabana Davison ay hindi talaga to kaya ngang pigilan ng ibang team. Kung kaya nga mukhang napaisip tuloy ang netizen matapos ngang ma-straight set nga sila ng Signal Super Spikers, ang kanilang sister team. Kaya't nabansagan nga silang Sagip Kapamilya. Well, ito na nga mga ka-sports natin dyan. Ang Signal Super Spikers ay nangunguna nga na meron 4 win and 1 loss at hindi na rin babagsak ang kanilang standing. Patuloy pa rin mamamayagpag ang team nila Vanny Gandler at Erica Santos at pasok na pasok nga sila sa banga para sa next round. Grabe talaga ang Signal Super Spikers. Kitang-kita natin na umaariba nga sila sa PVL All Filipino Conference at noon nga ay hindi masyado sila napapansin at madalas nga nalalaglag sila sa Final Four, pero eto na ngayon mukhang ang Signal na ang papasok para nga sa pinakamataas na pwesto sa kasalukuyan. Well, malakas naman talaga ang Signal. Malakas yan sila Vanny Gandler at Erica Santos dahil MVP yan si Erica at si Vanny Gandler naman ay produkto nga ng Ateneo Blue Eagles at partner nga siya sa Alas Pilipinas, kung kaya nakasa na rin ng gusto itong si Vanny Gandler, kung kaya malaki talaga ang kanyang naiaambag sa pagkapanalo ng Signal Super Spikers. Kita naman natin na nagkakaroon nga palagi si Vanny Gandler ng double digits. Talagang kakaiba ngayon ang lakas ng Signal. Syempre, nandiyan pa si Don Makandili Katindig, ang kanilang malakas na floor defense. At pagdating naman nga sa Galleries Tower High Riser, Akari Chargers at Zeus Coffee, ito talagang tatlong ito ang mag-aagawan nga sa pwesto para sa isang pwesto sa top 8 at ang dalawa nga ay tuluyan ng mamamaalam. Sobrang humina nga ngayon ang Akari Chargers at ang Zeus Coffee, pero ang Galleries Towers ang medyo meron pag-asa na makapasok nga sa top 8 at makapasok para sa next round. Pero ang Akari ay talagang 50-50 at lalo na ang Zeus Coffee dahil meron na nga silang 4 na talo at ang Akari ay meron nga silang 3 talo. Sila talaga yung mga delikadong malaglag na. Dati na malakas ang Zeus Coffee at ang Akari, pero ngayon nasa laylayan nga sila. Pang reinforced conference lang ata ang mga peg nito. Umasa lang sa mga import para tumaas ang kanilang standing. Pero pagdating sa All Filipino Conference, nangungulela talaga ang nasabi nating Akari Chargers at Zeus Coffee. So yan ang mga ka-sports natin dyan ha. Bahala na kayo dyan kung sino sa kanyo ang napupusuan ninyong papasok. Pero yan nga yung pinaka-standing sa kasalukuyan. At sure tayo, 100% ang Creamline Cool Smashers ay pasok sa banga. Bahala na sila mag-agawan sa pwesto kung sino dito ang papasok. Basta happy kami na ang CCS ay super safe na safe. Pero syempre, panalangin rin natin ang Choco Mucho ay magtuloy-tuloy ang magandang nilalaro para masamahan nga nila ang kanilang sister team sa tagumpay. Sa tingin ko, ang Creamline Cool Smashers ay baka sila naman ang mag-champion ulit. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issues sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.